Nako! Kalma, kalma, kalma. Mukhang nagkakabaklaan na. Ano ba siya? Hoy, grabe mga minamahal. Eto, sige, pag-usapan natin. Masyado kasing feeling batas itong mga Duterte. So ngayon, ay nako, ano ba naman tong si Baste? Alam naman naming bastos ka, wag mo nang ipahalata. Ay nako, so ngayon, nagkakabaklaan na, nagkakahamunan na. Ay, kailangan pa bang umabot dito sa pagiging bayolente? Hoy, ako nagtatanong lang ako kasi si Sara noon may sinuntok na sheriff. Diba? Si Duterte naman, si former President Duterte, gustong bigwasan si Lenny. Ngayon naman si Baste, gustong makipagsampalan sa isang general? Kaloka. Hindi, natatawa lang talaga ako, guys. Ewan ko ba dito. Anyway, eto. Bakit sampalan lang? Hindi, nagtatanong lang ako. Bakit sampalan lang? Kung pwede mo namang magbarilan kayo, magsuntukan kayo, bakit sampalan lang? Ano, nagkakabaklaan na ba? Ay, may saltik talaga. Anyway, eto. Itong si Basti kasi guys, nagalit dito sa ating Police Regional Davao Director na si Torre. So si Torre po ay isang Police Regional Director ng Davao. Ang issue kasi ganito mga minamahal. Nagalit si Basti. O bakit may managalit? Ano yung rason? Parang feeling ko nagkaroon kasi ng balasahan. Yung mga tauhan ata ni Baste Duterte, ang nangyari, pinantatatanggal. Siyempre, tingnan nyo imagine nyo, kung matagal nang nagtatrabaho sa'yo yung tao, tapos tinanggal, diba yung taong yun, talagang parang pinaka-private army mo na, to the point na lahat ng utos mo, sinusunod na, ganyan-ganyan, tapos tatanggalin, tapos mag-a-appoint ng bago, na hindi mo naman kilala pa yung ugali, parang getting to know each other na naman kayo, so talagang may masasaktan. So, ganito mga minamahal. Ito kasing si Davao, si Police Davao Director, si Police Regional Davao Director Torre, ang ginawa niya, inalis niya po yung 19 na station commander. So doon sa punto na yon, medyo hindi pa naglagablab itong si Baste. Naglagablab siya nung inalis din ni Torre yung Police Director. Doon siya naglagablab. So, meaning, itong baka lang naman. Kasi, pwede itong mangyari na itong police director na to, baka matagal nang nangangamuan sa kanila. Matagal nang nangangamuan, pero sweldo pa din, pero pera ng taong bayan ang pinapasweldo dyan, Baste. Tandaan mo yan, hindi mo yan pera ng taong bayan ang pinapasweldo dyan. So, wala kang karapatang mag-amok. Dahil taong bayan ang nagpapasweldo dyan, hindi kayo. So, dito nagsimula yung ugat ng galit ni Baste Duterte nung pinalitan ang dating police director at 3 beses nagpapalit-palit ng tao. Kasi, ang punto dito ni Baste Duterte, parang walang consultation sa kanya. Yung pagtanggal ng mga tauhan, parang hindi siya kinonsulta na parang nami-mislead ni Baste yung gustong iparating ni Torre. Kasi guys, sa totoo lang naman, wala siyang karapatang mag-amok kasi yung Napolcom, meron po yung jurisdiction na hindi na po need at kailangan ng approval ng isang alkalde. So, wala pong doon si Baste, wala po dapat siya doon. Wala siyang bad blood dapat doon. Hindi, guys, tawag ito, educate nyo nga ako and I will stand corrected. Required ba na ang isang
na ang isang Davao, ang isang police regional director ay kailangan pang kumonsulta sa isang alkalde? Correct me if I'm wrong ha, kasi sa pagkakaalam ko, parang hindi eh. Pero correct me if I'm wrong kung mali ako, kung required ba na kailangan magpaalam ang isang police regional director sa isang alkalde? 'Di ba? So, at saka guys, yung pagtanggal naman kasi ni Torre, para sa akin, hindi naman yan tatanggalin diyan ng basta-basta yung mga nandiyan, kasi lalo patingnan nyo yung issue kay Kibuloy. 'Di ba? Ang tagal mahuli. So, ano yung meron? Ba't ang tagal mahuli? So, magkakakilala ba? Nababayaran ba? So, tama lang naman na magkaroon ng reshuffling. Oo, magbalasahan. Kasi may mga tendency kasi na kunyari matagal na yung tao diyan, nagtatrabaho. So parang alam na nila ang bawat isa. Yung kumbaga, dahil nasa isang nature lang kayo, ay parang merong nangyayaring dito, closeness to the point na kilala mo na siya, kilala ka niya na, tapos parang tinuturing ka na niyang private army to the point na sunod-sunuran ka na lamang sa taong to. Na instead, dapat sumunod ka sa taong bayan. Nagigets nyo ba yung punto, mga minamahal? Kaya nga kasi nagalit nga itong si Baste nung tinanggal yung dating police director. So meaning yung dating police director ay malapit ata dito kay Baste. Kaya nagalit siya eh. So parang alam na nila ang bawat isa, meron ng trust and confidence, parang ganyan. So, parang nag-amok na galit kasi bakit tinanggal nang walang konsultasyon. Para naman kasi sa akin, dapat lang naman na magkaroon ng reshuffling. Alam nyo kung bakit, mga minamahal? Kasi tingnan nyo, ang daming issue sa Davao, katulad ng kay Kibuloy. Di ba hindi nahuhuli si Kibuloy? Like, mapapatanong ka, anong meron? Di ba? At saka hindi naman yan tatanggalin ni Torre nang walang basbas ng Camp Crame. 'Di ba, mga minamahal? Tapos aabot ka sa punto na gusto mo nang manapak, gusto mo nang makipagsampalan. Tado ka ba? 'Di ba? Tarantado ka ba? Kung magpalit man ng tauhan diyan itong si Torre, wala ka na dun, Basti. Do your work, do your responsibilities. Hindi yung nangingialam ka sa trabaho ng may trabaho. 'Di ba? Bawal ang handpicking, oy. Iniiwasan natin 'yan, yung handpicking, yung tinatrato mo na yung kawani ng gobyerno na parang private army mo na. Walang ganun. Masyado lang kasi kayong nasanay na parang ginagawa niyong batas ang sarili ninyo. 'Di ba? O, ito yung balita. Panood ko sa inyo muna, mga minamahal. Sana ba 'to? Ito Pakita ko yung balita. Dinakbakan ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Police Regional Director ng Davao matapos ang rigodon sa Davao City Police. Pinagmumura at pinagbantaan pang sasampalin ng alkalde ang general. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. May sa paon yung tawanan, kita sa paon yung tawanan. Pag-ubalan na paon yung tawanan. Hindi na itago ni Davao City Mayor Baste Duterte ang galit niya sa Regional Director ng Davao na si Brigadier General Nicolas Torre dahil sa tinawag niyang preconceived narrative nito sa Davao City. Sa isang vlog, pinagmumura at nagbanta pa si Baste na sasampalin niya ang general. Uy, grabe yung ugali na yun, no? Walang respeto. Itong si Sarah ganun din, tinawag niya lang ding Marbil. 'Di ba si Marbil? 'Di ba tinawag niya lang ding Marbil? Yung PNP chief ba 'yun? Nakalimutan ko tuloy. 'Di ba tinawag niya lang Marbil, walang pagrespeto. Same din dito kay Baste, na tinawag niya lang ding sasampalin niya, ganyan. Ano ba 'yan? Talagang like father, like son, ganon? A copy paste of former President Duterte? As if naman effective yung pagganyan tapang-tapang effect ninyo. Ang nangyayari sa inyo, nilulugmok nyo yung sarili nyo. Alam nyo guys, yung punto ko lang naman talaga dito, bakit kailangang daanin sa violente? Unang-una, yung ugali kasi nila, parang iskwami na. 'Di ba? Kung pwede naman sila makipag-usap ng maayos,
Pwede silang tawag dito, closed door meeting. Pero yung magbablog ka, sasabihin, sasampalin mo, napaka-unprofessional naman nun. Bakit kailangan umabot sa magkakasakitan kayo? Gets nyo ko, mga minamahal, di porket natamaan yung ego mo, abay, ang gagawin mo, sasaktan mo na. To the point na parang wala nang lagpas ka na sa boundaries mo. Diba? Kung politika sana, politika lang. Pero yung mamimersonal na atake ka na gagamitin mo na ng physical attack, violence, ang baboy. Nabababuyan lang ako. Anyway. Nasa episode ng general nga nag-ugat ang galit ni Mayor Baste kay Torre nang palitan nito ang 19 na station commander sa lungsod. Inalis din ni Torre ang dating police director ng Davao City Police. 3 beses nagpalit ng tao hanggang sa maitalaga si Colonel Hansel Marantan nang wala raw konsultasyon sa alkalde. Una nang sinabi ni Torre na utos mismo ng Camp Crame ang pag-appoint kay Marantan. Bukod naman sa balasahan, pinatikos din ni Mayor Baste ang 3-minute response time strategy na gustong ipatupad ni Torre sa Davao. Ibig sabihin, sa loob lang ng 3 minuto ay dapat makaresponde na agad ang mga pulis. Hindi raw yan makatotohanan. Yapot sa diri nga nasa preconceived narrative sa nakita niya kuno nga datos aning without even comparing it to anywhere else in the Philippines. Sa send-off ceremony naman ng Davao City Police para sa security personnel ng Kadayawan Festival kanina, parehong absent sina Mayor Baste at Torre. Pero sa isang pahayag, sinabi ng Regional Director na hindi na niya papatulan ang mga sinabi ng alkalde. Professional daw siyang pulis. Pero giit niya, magkaiba ang nananakot lang sa taong tinutotoo ang banta. Kinumpirma naman ni Acting City Director Marantan na nag-usap na sila ni Mayor Baste. Yun nga lang, tumanggi siyang magkomento kung aprobado na ang appointment letter niya. I don't know. I cannot presume or assume anything. Basta ako, gagawin ko kung ano ang mandate ko na pumunta dito sa Davao City. Nagbabalita mula sa frontline, Bean Los Baños. See, rinig nyo, yun po yung nasa balita. Ang basa ko dito kasi mga minamahal, parang ang gusto ni Baste, handpicking. Yung ikaw, sige akin ka. O ikaw, sige akin ka. Ikaw, sige akin ka. So, parang ang nangyayari nito, ba't pa tayo nagkaroon ng Police Regional Director kung wala din namang magiging, tawag ito, kung wala din namang may implement, kung wala din namang magiging sense, magiging silbi, ang Police Regional Director. Kasi gusto mo handpicking. Hindi naman po pwede yung ganun. 'Di ba? Mga minamahal, hindi pwede yung ganun. Yung kunyari natipuhan mo siya dahil magkaibigan kayo, magkakilala kayo, close kayo, ay siya na. Hindi pwedeng ganun. 'Di ba? Kailangan talaga ng reshuffling diyan kasi ang daming mga case doon sa Davao na up to this moment ay parang binabraso. So, 'di ba, kung kailangan magpalit, palitan. Wala na ngang nagawa, papatagalin mo pa, 'di ba? So, 'yun, mga minamahal. So, ewan ko ba dito kay Baste Duterte, may kulang-kulang din kung mag-isip, parehas din sa kanyang ama. Anyway, yun guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Kalma!